Your news service channel, Margo TV Philippines, live. Narito na ang programang kasangga ng sambayanan. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Pupuri sa marangal na serbidor ng bayan. Tutugi sa mga drobo sa pamahalaan. Kasama si Diego Magpantay ng Citizens Crime Watch. Mapapakinggan at mapapanood sa Margo TV Philippines. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan sa kaunlaran. Isang magandang hapon po sa inyong lahat, mga kasama. Tayo po ay nasa panghapong edisyon ng ating pong programa. Sama ka na, sandigan ng mamamayan para po sa kaunlaran at katotohanan. Ngayon pong araw na ito, tayo ay maswerte pagka tayo po ay pinaunlakan ng ating National Chairman ng Citizens Crime Watch na maging bisita natin siya ngayong araw pagkat ngayon po ang formal launching ng ating Margo TV Philippines at siyempre yung isa rin nating kaibigan na kilala nyo rin ito. Ito'y kilala ding vlogger at mamaya-maya makakausap po natin siya. At siyempre, ngayon pong araw na ito ay isang makasaysayan ito sa Margo TV pagkat ngayon po ang formal na pagbubukas po ng ating Margo TV Philippines. At isa pong karangalan na maging bisita natin ngayon ang ating chairman, si Attorney Purge. Si Atty. Topacio at siya po ay bagamat busy sa kanyang mga ginagawa, lalo na po ngayong panahon na ito, ay talagang binigyan niya po ng oras, binigyan niya po ng panahon na maging bahagi po ng ating Margo TV Philippines na tayo ay napapanood at napapakinggan sa pamamagitan po ng ating Facebook page live at ang ating YouTube channel. So mga kaibigan, ang ating pong bisita, hindi na po natin patatagalin. Si Attorney Purge, ang ating pong National Chairman ng Citizens Crime Watch. Yes, magandang hapon, kasamang Jigs. At isa kong karangalan, the honor is all mine dito sa launching nitong Margo TV. At maganda ito, partner Jigs, sapagkat magagamit natin ito upang isang conduit o isang daluyan ng impormasyon. Hindi lamang tungkol sa mga current events, ngunit sa mga krusada nitong Citizens Crime Watch at napapanahon kasamang Jigs sapagkat kamakailan lamang yung ating pinagpawisan at pinagpaguran na demanda laban doon sa mga at para sa atin ay may kasalanan doon sa sinasawing Deng Baksha scandal, yung turok, tepok na sinasabi, na ilang pick-up na ebidensyan dinala natin doon sa ombudsman ay naihain na sa Sandigan Bayan. Pero after 5 years. Oo, medyo matagal. Pero ganun po man, at least umusad po yung kaso. Siyempre kasama rin natin si kasamang Cecil at ito, isang magandang dilag mula po sa Maynila. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga viewers all over the Philippines, all over the world, dahil live po tayo. At mabuhay po ang Margo TV, isa pong bago nating kasama sa media na maghahatid po ng mga impormasyon at mga serbisyo publiko para sa ating lahat. Okay. So ngayong hapon, inasahan din po natin na darating dito sa ating studio ang dating Vice Chairman ng MTCRB. At siya po ang may bahay ng ating namayapang founder, si Atty. Jose Malvar Villegas. Mamaya po, paparating na rin yung ating inimbitahan. Alam mo, hindi lang Margo TV ang ating formal na bubuksan ngayon. Pagkat dyan lang po sa katabi nating pintuan, ang opisina po, National Office, National Headquarters po ng Citizens Crime Watch. At lahat po ng mga iniwang mga memorya ni Atty. Villegas ay naandyan po sa kwartong yan. Kaya mamaya, atin din po yung formal na bubuksan. Sa ating po mga kababayan, sa ating mga membro, lalo-lalo na, pwede po kayong bumisita dito sa ating tanggapan at makikita po ninyo yung isang kwarto na
ang nagbabantay si Attorney Jose Malvar Villegas Jr. Oh, okay. So, ngayon pong araw ay meron tayong iba pa mga bisitang inaantabayan, pero hindi po, pasensya na po yung iba, bakit daw hindi kami nag-imbita? Pagkat pasensya na po kayo, napakaliit po nito. Napakaliit po nitong aming espasyo dito at talagang kasya-kasya lang kami ni Attorney Perch dito sa ating espasyo. Well, anyway, ano bang ating mga update, partner, kasamang Perch? Ito, magandang mga nangyayari sapagkat doon sa mga hindi po nakakaalam, tungkol dito sa mainit na Dengvaxia issue na to, partner, ay bukod doon sa inihain natin, kung nagugunita mo, nag-usap tayo ng PAO, yung Public Attorney's Office, na i-divide yung mag-division of labor tayo. Kanila yung criminal side, yung criminal aspect with respect to yung mga namatay. At tayo naman yung sa procurement side na ang dinimanda nga natin laban kina dating Pangulong Benigno Simeon Aquino III at iba pa sina Abad, Secretary Abad, marami tayong dinimanda. As the then Secretary Garin ay plunder naman, na criminal din naman. Ngunit ito ay hindi dahil sa pagkamatay ng mga bata, kundi doon sa pagbili noong mga bakuna. Kahapon po ay merong paglilitis dito rin sa Quezon City, sa RTC, at unang nagtestigo itong si Dr. Liachon. Oo, si Dr. Lachon. Oo, at kinuwento niya yung pangyayari tungkol sa negligence ng gobyerno na itong Dengvaxia ay pinagtututurok na sa mga estudyante, mga batang paslit, mga elementary students, nang hindi pa nakokumpleto ang phase 3 na testing, isang bagay na inamin naman ng yung Sanofi, yung manufacturer nitong Dengvaxia, noong nagkaroon ng Senate hearing, kung saan lumabas din na itong Sanofi ay may problema, may sanction o may mga kaparusahan sa ibang bansa dahil nga sa mga practices nito na hindi naayon sa best practices pagdating sa pharmaceutical industry. Yun ang mabigat dito. So, tayo ba nagsampan ng motion for reconsideration doon sa isinampang kaso ng ombudsman sa Sandigan Bayan? Pagkat yung pinel natin plunder. Pero ang isinampa graft and corruption lang. Pinag-aaralan natin yon kasi yun nga ang nangyari doon ikinamatayan na di ba ni dating Pangulong Benigno Aquino III. So, etong mga to, at saka konti lang ang sinampahan. Hindi na kasama yung, samantalang ang kasama doon sa isinampan natin isang katutak. Oo. Parang pinili lang, pero well, sabi nga nila, better than nothing, pero pinag-aaralan pa rin natin ang ating mga options kung paano tayo mag-file ng MR dito. Or kung hindi ay a grave abuse of discretion. Pero makikipag-ugnayan din tayo sa Office of the Special Prosecutor para ituloy-tuloy itong kasong ito. Kasi ang hirap dito minsan, yung standards hindi maintindihan Pagka iba plunder, pagka iba naman ay yung ito katulad nito, graft lang bailable. At napakalaki na involved na pera. Oo, 3.5 billion. Billion Sabi nga nila, di ba, hindi manok, baboy, hindi M. may nagtatanong sa akin si dating presidente Benigno Aquino daw ba ay anak ni Cory? Oo naman. Sabi ko, bakit naman? Bakit natanong? Kasi ang apelyido ni Cory is Kuhangko. Bakit daw hindi yun ang middle name ni Benigno Aquino Jr.? Second name yata yun. Parang Jose Miguel Arroyo. Benigno Simeon. So Benigno Simeon, dapat C. dapat ginagamit yung C.
Okay. Parang si Chris, di ba? Oo. O Christina, Cassandra. Lahat sila may second name eh. Oh, so nasagot na yung nagtatanong ha, kasi hindi ko masagot eh. Bakit? Hindi, Simeon second name po yun eh. O, yun ang kinataka ko rin eh. Nung pinag-aaralan natin na kasamang Jigs yung demandang yan. Bakit nga may Simeon? Bakit nga may Oo. Simeon? Oh. Kukunin ko na yung pagkakataon. Total na andito ka na rin lang. Itong Tebes case, ano bang update natin? Pagkat ito ay hanggang ngayon talagang controversial pa rin at ang tatanong, nasaan ba talaga si Tebes? Ano ba talaga? Itong kay Tebes naman, alam nyo, ang daming pumupula sa akin, ano, Citizens Crime Watch daw, bakit tayo nagtatanggol? Tayo na may abogado. At consistent naman tayo kung sinong tingin natin ay naaapi, naagrabyado. Pinagtatanggol naman natin, katulad ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, dating Pangulong Erap Estrada. Marami na in the end, nakikita naman nila na absuelto naman. So tayo naman ay narito lamang to assure na magkaroon ng due process of law. Mas pangalagaan ang karapatan ng mga akusado kasi kahit sinong akusado, kay maliit, kay malaki, matanda, bata, payat, mataba, pangit, magandang lalaki, katulad natin, may pantay-pantay ang karapatan yan, due process, the right to be heard, the right to counsel, the right to a speedy trial, etc., etc., the right to be presumed innocent. Pinagtatanggol lang natin yan. At ako nga, sabi ko nga, yung profession ng isang abogado, hindi naman pwedeng mamili ng kliyente. At para ding doktor yan eh. Oh yes, yun yung mismong analogy. Kung ikaw doktor, pipiliin mo ba na ito, criminal ito? Hindi pwede. So, yung mga abogado po, meron ding sinumpaan yan. At pag lumapit sa kanilang kliyente, whether kung ano man ang kaso nila, obligasyon nilang i-depensa yan kung sila'y kinukuha bilang counsel. So, ganun po yun. Kaya wag na po kayo magtaka, bakit si Atty. Topacio, chairman ng Citizens Crime Watch, kontra krimen po tayo, kontra corruption, at kontra din tayo sa kahirapan. Pero bakit daw, una-una, hindi pa naman napapatunayan talaga si Congressman Tebes na ito isang kriminal. But kung titingnan natin yung takbo ng investigasyon, talaga pinipilit na siya ang may kagagawan. Pero yung yatang kinakaharap niya ngayon ay sinampa yung 2019 pa. 2019, hindi pa na nasasampa yung kay Degamo. Ako, kasamang Jigs, Ma'am Cecil, consistent lang ako. Ako rin ang abogado ni Lauro Visconde. Diba? Doon sa Visconde Massacre. Alam nyo, may nagtanong sa akin sa isang forum sa UST, kung saan dati nag-aaral yung anak ko. Bakit daw ako nagdidepensa ng mga guilty? Sabi ko, may misconception that kayo dyan. Nakalagay sa ating saligang batas, every person is presumed innocent until the contrary is proven. Yan. So wala pong dumudulog sa hukuman na guilty. Lahat po yan ang presumption. Hindi ko sinasabing hindi guilty, pero may presumption sa ilalim no less than the Constitution na yan ay innocent. Hindi po ako nagsasabi ang Constitution. Ngayon, kapag yan ay hinatulan na by final judgment, hindi lamang ng piskalya, nag-file ng kaso, may probable cause final sa hukuman, nagkaroon ng warrant, hindi pa rin po yan guilty. Innocent pa rin yan, presumed innocent pa rin yan, nahatulan ng RTC, presumed innocent pa rin yan hanggang mahatulan ng Korte Suprema. Kaya po, noong yung Visconde, noong naabsuelto si Hubert Webb at tinanong ako ni Karen Davila sa kanyang programa doon sa ABS-CBN, sabi niya, so final words Atty. Topacio is Hubert Webb. In your opinion, is Hubert Webb guilty or innocent? Did he get away with murder? Sabi ko, hindi. Innocent yan. Kahit ako abogado ni Lauro Visconde, bakit? Sinabi na ng Korte Suprema na siya ay walang sala. I am an officer of the court. That is the Supreme Court. So, hindi ko pwedeng kontrahin yon. Sabi ko, so for all legal intents and purposes, innocent si Hubert Webb. At noong kami naging magkaibigan, ito nga kapatid niya, si Pinky Webb, na hanggang ngayon, ay sinabi niya, thank you kanya. Sabi ko, hindi. Ganun talaga ang paglilitis sa ilalim ng ating sistema ng criminal justice.
lilitisin ka pag sinabi na in the final analysis by the Supreme Court, innocent ka, di innocent, tapos na ang usapan. Okay. So, yun po, at least nadinig ninyo yung ating national chairman ng Citizens Crime Watch. Bakit hawak niya yung kaso ni Tevez? Sabi ko nga, wala tayong magagawa kasi profession niya yun. At irespeto natin yun. Okay? So, marami tayong dapat pag-usapan, partner, dito, pero ayaw kong agawin ang buong oras mo ngayong hapon pagkat mag-ano pa tayo, magre-ribbon cutting pa tayo. Oo naman, oo. At mabuti andito si Cecil kasi mabuti na rin na nakarating ka pagkat kailangan ka namin, di ba? Bigyan ko si Ate Juvie de Guzman, hindi matanggihan. Okay. Parang yung pelikulang Milan, kala ko sasabihin mo kay Cecil, mahal mo ba ako dahil kailangan mo ako? O kailangan mo ako kaya mahal mo ako? Parang si Claudine at saka si Piolo yan Okay. So, partner, yung iyong parting words dito sa ating panghapong edisyon ng programang Kasama Ka. Ang parting words ko lang naman, I'm very proud sa mga nagawa ni ating presidente, Jigs Magpantay. Alam nyo, talagang ipinagpatuloy niya ang naumpisahan ng ating founding chairman and president na si Attorney Jose Malvar Villegas, na itong Citizens Crime Watch ay magpatuloy maging isang kasangkapan para makamit ng pangkaraniwang mamamayan ang katarungan, yung mga mamamayan na hindi kaya ng pribadong abogado, mga walang access sa media, walang kakayanang dumulog sa hukuman, ay meron na po kayong pupuntahan dito nga. Anong address nito, partner? Tayo po ay nasa 11th floor ng Yun. One Executive Office dito po sa West Avenue, Quezon City. Opo, nandito po si Sir Jigs Magpantay. Ako rin po ay pupunta-punta rin ako rito. Siyempre. Oo, siyempre. This is my second home now. At pagka kailangan nyo po ng tulong at wala kayong mabalingan, wala kayong mapuntahan, narito po ang Citizens Crime Watch. 10 ng libo-libo naming mga kasama all over the country. Marami po kaming chapters all over the country. Kung kayo ay malayo sa Maynila, nandyan po, may mga regional director kami, may mga regional chairman kami, may mga tao kami sa halos lahat ng probinsya dito sa Pilipinas. Yes, yo, sa Margo TV. Isang karangalan po nakasama natin ating magaling na lawyer, hinahangaan, talaga naman pong napaka-sikat. Sikat po ito, si Atty. Sikat Chupoy. Si Atty. Topacio po talagang magaling at sikat po siya, isang karangalan at masaya po akong makadaupang palad siya. At kayo din, Atty. Jigs Magpantay, isa pong karangalan makarating dito sa Margo TV. Okay. Sana po mabuhay at more power, long live Margo TV. Thank you very much sa inyo pong dalawa at sa ating pang ibang mga kasamahan na naandyan. Juby, bahala ka na mamaya. Maraming salamat po at magsama-sama po tayong muli sa ating panghapong edisyon ng programang Sama Ka, Kabayan. Inyong napakinggan at napanood ang programang Sama Ka na, Kabayan. Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Hanggang sa muli, dito sa Margo TV Philippines.